What's up mga kababayan? Kumusta? Alright, so ngayon nandito ako sa video na to. Ginawa ko to dahil alam kong maraming mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho. Unang-una, ina-address ko ito para sa mga kusinero ng mga kababayan. So yung mga kusinero nating mga kababayan, alam ko naman ang hinanaing nyo sa Pilipinas. Dahil ito sa Pilipinas ko ina-address. Kung kusinero ka man, nabaguhan, nasa Pilipinas, pagtiyagaan mo yung trabaho mo, gumawa ka ng mabuti, para meron kang mataas na experience at handa ka ng lumaban papuntang ibang bansa. Okay? So, binabati kita ng magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali kung saan ka mga ngayon. So, itong video na to na ginagawa ko is para lang sa mga baguhan na mga tao na gustong mag-abroad. At unang-una dahil ito ina-address ko doon sa Cyprus, Europe. Dahil maraming nagko-comment doon sa una kong video na ginawa na 2 years ago na yata. At di ko pa siya nagawa ng mga... Although nagre-reply naman ako doon. Pero ito lilinawin ko. Kung isa kang kusinero na porsigidong mag-abroad, kahit saang bansa, open. Dahil ready ka na, marami ka ng dalang bala. Ito ang gagawin mo. Unang-una, maghanap ka ng employer. Okay? So, pag naghahanap ka ng employer, madali lang yun. Or baga, mayroon kang kakilala na magtanong ka sa mga kilala mo na mayroon ba kayong hiring dyan? Or basta kayo nang bahalang makipag-usap ganun. Or itong video na to na makikita mo, pwede ka rin mag-comment dyan sa baba. Dahil baka mayroon din akong ma-i-endorse sa'yo. Dahil mayroon akong mga kakilala na naghahanap ng mga kakusinero. So pwede kitang ipasok doon. It depends na lang kung yung skills mo ngayon, iyon din ang hinahanap nila. Okay? So, bago ang lahat, huwag mo munang kalimutan mag-like, mag-share sa ating video. Alright. So mga kababayan, ito na. Nakahanap ka na ngayon ng employer. Saan lupalop sa buong mundo. Ang una mong gawin is makipag-usap ka ng agent. Yan. Makipag-usap ka sa kanila kung mayroon ba silang agency sa ibang bansa. Or kung direct hired ka naman, isusunod na natin ang pag-usapan yan. Ang unahin muna natin, itong Cyprus. Okay? Ang Cyprus kasi, napakagandang island talaga mga kababayan. Isa siyang paraiso na napakaganda. Maraming hotels, 5-star hotel, kumpleto halos. Dahil yung lugar na yan is bakasyonanan ng mga turista. Okay. Kung ikaw naman kusinero na pwedeng doon na makapasok at nakahanap ka ng employer, ang gagawin sa employer mo, padalhan ka ng una, interviewin ka muna. Nagkasundo kayo about sa sahod na ini-offer ng employer mo. At ikaw mismo ang kusinero, siyempre, advice lang sa iyo, nasa isip mo, alam mo namang kaya mo namang gawin. So, pataasan mo na rin yung sahod na ini-expect mo. Para baga, kung medyo sabihin niya, tatawad siya sa baba. Hanggang magkasundo pa rin kayo sa gitna na hindi ka lugi, hindi rin siya lugi. Kaya ka nga nag-abroad, di ba? Tanungin kita, bakit ka nag-abroad? Dahil hindi ka na kontento sa sahod sa Pilipinas. Kaya ka nag-abroad dahil gusto mo na rin kumita ng malaki. Dahil habang lumalaki yung pamilya natin, mas lalong lumalaki yung gastos natin. Tama? Okay ba? So, ngayon, na tawag nito, okay na, na-approve ka na. So, ikaw chef, isang chef, aprobado ka na. Di ngayon, kung wala mang direct hired, maghanap ka ng agency sa Pilipinas. Yung agency sa Pilipinas, hindi ka niya hawak sa buong taon ha.
pumunta ka lang sa kanya dahil para legit na maghawak ng papel mo para magiging approve sa immigration sa atin sa Pilipinas, na sa pag-process mo ng papel na mas madali siya. Okay, mas madali siya, although kayo nang mag-usap sa agency ng Pilipinas, hindi ka rin nila pababayaan. Alam kong kaya mo namang gawin lahat ng mga papel na yan, tulad sa akin dati. Kaya ko namang gawin lahat. Ang hindi ko lang kayang gawin na kailangan hindi ako magiging direct hire dahil talagang hindi ako papasa doon sa immigration natin. Dahil yung immigration sa Pilipinas, hindi sila basta-bastang magpaalis ng bansa kung hindi legit yung papel mo. Kaya tayo dumaan ng agency ng Pilipinas, para hawak nila, makita nila na talagang legit yung ina-applyan mo papuntang ibang bansa. So itong employer ng ibang bansa mo at ito yung Pilipinas, na nagkasundo silang dalawa na okay yung papel mo, na hindi ka rin magiging mapahamak pagpunta mo sa ibang bansa. Kaya ka in-stricto yung papel sa Pilipinas. Baga, stricto talaga yung Pilipinas natin sa pag-abroad. Siguro kung may nakalusot man, bihirang-bihira na magiging direct hire, or marami rin akong narinig sa mga paraang ganun, pero hindi ko na yung ginawa dahil gusto kong magiging legit yung pag-alis mo. Okay. Ang gagawin mo, pag nagkasundo na kayo, approve na, process na nila yung papel mo, naghihintay ka na lang. Ang agency sa Pilipinas, yan ang bahala doon. Sabi niya, kukunin mo tong lahat, medical, na-approve ka naman lahat, pasa mo para mapadala sa Cyprus. Itong Pilipinas na agents, tulungan ka rin nila, magpidos ka, kukuha ka ng OEC. Yun lang. Yan kasimple at yan kadali ang pag-a-apply. Ang kailangan mo lang, tibayan yung loob. Dahil, isa pa, pag nandun ka na sa abroad, iba na yung mundo mo. Isipin mo palagi, wala na yung asawa mo, mama mo, anak mo, papa mo. Tumatayo ka doon, ikaw lang mag-isa. Kaya mag-ingat ka rin sa iyong katawan. Dahil naranasan ko rin yan na walang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw lang. Ikaw lang mismo. Ikaw ang maglalaba, ikaw ang magsaing, sa iyo lahat. Tapos pupunta ka ng trabaho, kaya mag-ingat ka rin. Pag nandoon ka na sa ibang bansa, kailangan mo rin mag-ingat. So mga babayan, kung gusto mo mang mag-apply, comment ka lang sa video na to. Baka mayroon akong ma-recommend sa iyo. Kung baka mayroon ding naghahanap na mga kilala ko, so pwede kitang ma-forward kung ano mang trabaho mo, kung anong klaseng kusinero ka, baka akma doon sa kanilang hinahanap. Okay? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan sa video dito. Dahil gusto ko rin na makita nyo na ganito yung mga dapat nyong gawin. Kaya ako ginawa tong video na to dahil para meron kayong gabay. Alam kong meron namang ibang gumagawa, pero tulad ko rin, hindi ko na ibigay lahat yung tamang detalye. So, step by step lang natin. At ito, dahil ang karanasan ko doon sa Cyprus, kaya meron akong maraming maisi-share sa inyo. Sa video na to, kung makikita mo, i-share mo na. Baka marami pang mga kusinero na naghahanap ng trabaho. Alam ko maraming kusinero talagang naghahanap ng trabaho ngayon papuntang ibang bansa as a stepping stone nila para pag-improve or step by step para pagpaangat sa mga skills na nasa iyo ngayon, nasa akin. Kaya yun na mga kababayan, maraming salamat. Yun lang muna. Share and follow. Palaging tandaan, sipag at tiyaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugihan kung mayroon ka nito. Bye bye.